David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1731. Kahit nagalit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Kung tutuusin, mahina talaga ang kanilang lakas. Bukod dito, ang bawat pamilya ay may sariling ideya, at walang gumagamit ng lahat ng kanilang lakas, kaya imposible para kay Hong Chenjo at sa iba pa. Kalaban. Nang makitang walang nang ahas na magsalita, ngumiti si Hong Chenjo nang may kasiyahan at mapanuksong tumingin kay David. Sinira lang ni David ang formation, nangako si Hong Chenjo kay David na papasukin siya kasama niya, pero tumanggi si David. Ngayon ay pinagsisisihan niya si David at hinayaan niya maging hadlang si David sa labas. Mr. Chen, ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Jiang Wei. Ngayong nakaharang na si Hong Chenjo sa pasukan, ayaw pa nilang pumasok. Teka. Iniluwa ni David ang salita. Pagkatapos ay ibinoling niya ang atensyon kay Ningji at sa iba pa sa di kalayuan. Kahit na hinubad na ni Ningji at ng iba pa ang kanilang mga itim na damit at nakihalubilo sa karamihan, natagpuan pa rin sila ni David. Kasama na si Lu Chang, hinayaan din niyang makita si David, nakatayo sa sulok, tila sadyang umiwas sa mga pulutong. Ngayon ang mga taong ito ang pinakamakapangyarihang taong nakita ni David. Dahil tahimik pa rin silang naghihintay sa likuran, nang walang kaunting paggalaw, nagpasya si David na maghintay din. Gusto niyang makita kung sino ang unang hindi makatiis. Senior, ano ang dapat nating gawin? Hinarang ni Hong Chenju. Pagpasok at pumihil sa pagpasok ng iba, mabibigo ang plano nating makuha silang lahat. Tanong ni Ningji sa Magic Envoy. Palakihin natin ang mga tao, at hindi natin dapat hayaang mangibabaw ang isang pamilya, kung hindi, hindi madaling matupad ang plano. Sabi ng kaluluwa sa katawan ni Ningji. Gusto nilang magkaroon ng sariling isipan ang malalaking pamilya, at pagkatapos ay magnanakaw at mag-aaway sila, at sa wakas ay mag-aaway sila at sa wakas ay magpatayan ang lahat. Sa ganitong paraan, itong Ponglei Island ay ang mundo ng kanilang Demon Heart Sect. Ngunit ngayong nag-iisang pamilya na si Hong Chenjo, napakahirap harapin kapag nagkaisa ang ilang pamilya. Nang marinig ito ni Ningji, naglakad siya pasulong dala ang kanyang apat na itim na gintong balabal. Upang maiwasang makilala siya ng sinuman, sinadyang tinakpin ni Ningji ng itim na scarf ang kanyang mukha. Hindi niya masabi sa iba na sila ay mula sa Kyoto Martial Arts Association. Sa sandaling ito, nakita ni Hong Chenjo na tapat ang lahat, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at naghanda na akayin ang mga tao sa mga guho. Sandali lang. Lumapit si Ningji at sumigaw ng Hong Chenjo. Nang makita ito, nilampasan siya ni Hong Chenjo at tumingin kay Ningji, "Sino ka? Anong problema?" "Hindi mahalaga kung sino ako, gusto ko lagi mong i-monopolize ang mga guho at hindi kami papasukin, hindi ako kumbinsido." Sabi ni Ningji. Bahagyang kumunat ang noo ni Hong Chenjo, "Hindi mo tinatanggap. Hindi mo ba nakita ang laban ngayon? Kung hindi mo tatanggapin kung ano ang mangyayari sa iyo, alam mo." "Alam ko, pero hindi ko pa rin tinatanggap." Nagalit si Ningji. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, "Ang mga guho ay hindi sa iyo. Bakit ka makapasok ngunit hindi tayo? Bakit?" Sa lakas. Pinaikit ni Hong Chenjo ang kanyang mga mata, at biglang bumagsak ang lamig sa kanyang katawan. Sa sobrang bilis, nataman niya si Ningji ng isang suntok. Ngunit si Ningji ay hindi lumaban o kumilos. Pagkarating pa lang ni Hong Chenjo sa harap ni Ningji, biglang bumaril ang itim na gintong balabal sa likod ni Ningji. Sinipa niya si Hong Chenjo ng isang sipa, ngunit hindi nag-react si Hong Chenjo at sinipa siya. Dumadagindong. Ang katawan ni Hong Chenjo ay bumagsak ng husto sa bundok, at lumipad ang mga bato sa ibabaw ng bundok. Bumulwak ang isang bibig ng dugo, at naramdaman ni Hong Chenjo na sasabog na ang kanyang mga laman loob. Wu Sheng. Tiningnan ni Hong Chenjo ang itim na gintong balabal na katatapos lang mabaril sa gulat, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na narito si Wu Sheng, at tila utusan pa rin si Wu Sheng. Dapat mong malaman na ang Battle Saint ay kabilang sa pamilya, at ito ay isang Diyos na pag-iral. Paano ito magiging tao? Not to mention Martial Saint, kung ang pamilya ay may sandata ng Martial Saint, maaari itong tumabi. Hindi maintindihan ni Hong Chenjo kung bakit, mayroon pa bang pamilya ng kasalukuyang mga tao ni Wu Sheng sa secular na mundo. Nang makita ng iba ang itim na gintong balabal na kakashoot pa lang nila, seryoso ang mga mukha nila. Sa orihinal, halos magkapareho ang lakas ng lahat, ngunit ang biglaang paglitaw ng Battle Saint ay malinaw na nasira ang balanse.
Sa sandaling ito, dahan-daang tumingin si Hong Chenjo kay Ningji, at pagkatapos ay tumingin sa apat na itim na gintong balabal sa likod ni Ningji, dahil nakatago lahat ang aura ng kabilang partido, kaya hindi siya sigurado ngayon, ang apat na tao sa likod ni Ningji ay hindi lahat mga santo ng mga laban. Kung lahat sila ay mga santo ng labanan, tatanggapin nila ang kanilang kapalaran. May apat na martial saints, ano pa ang magagawa mo sa kanila? Sino ka ba? Kumunat ang noo ni Hong Chenjo at tinanong si Ningji. I've said everything. I just see your actions as unfair. Why are you the only one allowed to go into the ruins? The ruins are not yours. Kung gusto mong pumasok, papasok tayong lahat. Sa tingin mo ba tama ako? Lumingon si Ningji at tinanong ang iba pang miyembro ng pamilya. Oo, bakit ikaw ang may-ari nito? Kailangan mong sabay na pumasok, kung hindi, walang papasok. Kung naiinis ako, sisubog at pasabugan ko ang burol na ito, at walang maglalaro. Nag-echo ang lahat. Kay Ningji, sila ay orihinal na nagalit, ngunit ang lakas ni Hong Chenjo ay masyadong malakas, kaya maaari lamang nilang lumunin ito. Ngayon ay may tumayo, at ang mga taong ito ay malapit ng tumayo sa kampo ni Ningji. Si Hong Chenjo ay nakinig sa usapan ng lahat, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, at tumingin siya kay Ningji. Kung wala siya, napunta na sila sa mga guho ngayon at marahil lahat ng mga kayamanan sa loob ay nakuha na. Don't think that with the support of the martial saint, you can ignore US. Sa dinami-dami naming pinagsamahan, paano kung may martial saint sa likod mo? Sinabi ni Hong Chenjo sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Hindi siya naniniwala na ang apat na tao sa likod ni Ningji ay martial saints, kaya ang martial saints ay magiging masyadong walang kwenta. Paano nalaman ni Hong Chenjo na sa lihim na kaharian, ang mga martial saints ay talagang walang halaga, ngunit ang mga tao sa lihim na kaharian ay hindi madaling napupunta sa makamundong mundo, kaya nagkakamali silang isipin na kakaunti ang mga martial saints, at lahat sila ay walang talo na pag-iral. Kung hindi ka kumbinsido, maaari kitang bigyan ng pagkakataon na magsanib puwersa, ngunit kung matatalo ka, kailangan mong hayaan ang lahat na makarating sa mga guho. Sabi ni Ningji. Hong Chenjo. Dahil sa kahilingan ni Ningji, medyo nalito si Hong Chenjo. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging hinihiling ni Ningji sa lahat na pumasok sa mga guho. Ito ay malinaw na hindi normal. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi ito maisip ni Hong Chenjo ng mabuti. Okay, I promise you, I don't think the five of you can carry that many of US to attack. Kinagat ni Hong Chenjo ang kanyang mga ngipin, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nagsimulang tumunog. Hindi 5 tao, 4. Pagkatapos magsalita, umatras si Ningji, at 4 na itim na gintong balabal ang nakatayo sa harap ni Hong Chenjo. Isang malamig na mukha na si Hong Chenjo ang tumingin sa maraming pamilya sa kanyang alyansa at nagsabi, ang dagok na ito ang magdedetermina kung kaya nating talunin ang mga guho. Sana ay gawin ng lahat ang kanilang makakaya. Pagkatapos magsalita, pinangunahan ni Hong Chenjo ang karamihan. Dumiretso sa 4 na itim at gintong robe. Mahigit sa 100 sandata na may walang katapusang enerhiya ang direktang tumakip sa 4 na itim na gintong balabal. Ang mga lakas na ito ay pinagsama, at ang kapangyarihan ay napakalaki, tulad ng isang meteorite mula sa labas ng kalangitan na tumatama sa 4 na itim na gintong kapa. At ang mga mukha ng 4 na itim na gintong damit ay puno ng paghamak. Ang pinagsamang pagkubkob ng 12 ng tao sa kanilang harapan, 4 na nakasuot ng itim at gintong damit, ay may kalmadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakita ko ang 4 na tao na nagtaas ng kanilang mga kamay, at 4 na walang kapantay na dominanteng aura ang kumalat sa lahat ng direksyon. Si Hong Chenjo at ang iba pa ay hindi na nagkaroon ng oras upang makalapit sa 4 na itim na gintong damit, kaya agad silang napabuntong hininga. Mahigit 100 tao na hindi man lang nahawakan ang mga sulok ng damit ng kabilang partido ay direktang nahulog. Dapat mong malaman na ang mga taong ito ay mahusay sa huling panahon ng Great Marquis, at ang ilan sa kanila ay hawak pa rin ang banal na sandata sa kanilang mga kamay. Kabanata 1732. Pero kahit ganon, vulnerable pa rin, kaya parang ang 4 na black gold na robe ay puro martial saint, walang duda. Ang mga taong nahulog sa lupa sa Hong Chenjo ay tumingin sa takot sa 4 na itim na gintong balabal na nasa harapan nila. Yung 4 na battle saints, hindi na nila kaya ang ganitong klaseng kapangyarihan. Nang makita ng iba pang miyembro ng pamilya ang eksenang ito, tumayo silang lahat sa tabi ni Ningji at sinimulan ang team ng walang malay.
Ngunit hindi nila alam na ang pagbaril ni Ningji ay hindi para ipaglaban sila, para tulungan sila, kundi para gustuhin ang kanilang buhay. Pwede ba tayong lahat pumasok ngayon? Tumingin si Ningji kay Hong Chenjo at nakangiting nagtanong. Hindi nagsalita si Hong Chenjo, ibinaba lang ang ulo. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, mayuko lamang niya ang kanyang ulo. Okay, lahat ay maaaring pumasok sa pagkakasunod-sunod. Nang makita ito, direktang sumigaw si Ningji. Nang marinig ng lahat, sumugod silang lahat sa mga guho, ipinaglaban mo ako, at nagkaroon pa ng bagyo. Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Ningji. Ang mga taong ito ay hindi mula sa mga ordinaryong martial arts na pamilya, sila ay mga cultivator ng magic. Tiningnan ni Joji ang apat na itim na gintong damit at sinabing may napakapangit na mukha. Kahit na lahat ng apat na itim na gintong robe ay nagpalit ng kanilang mga damit, naramdaman ito ni Joji kapag nagpalit sila. Pagkatapos ng lahat, ang Demon Spirit Sect at Demon Heart Sect ay kabilang sa parehong linya, nararamdaman ni Joji ang hininga ng apat na itim na gintong balabal. Nang makitang sinabi ito ni Jojiya, nagulat lahat sina Humazi at Gefuhay. Walang pakialam na sinabi ni David, alam ko, sila ang mga itim na gintong robe ng Kyoto Martial Arts Association, at ang taong nababalutan ng itim na ginto ay si Ningji. Mga taong mula sa Martial Arts Alliance. Nagulat lahat sina Humazi at Gefuhay. Hindi nila inaasahan na darating ang mga tao mula sa Martial Arts Alliance, at mayroon ding apat na Martial Saints. Bakit tinutulungan ng mga tao ng Martial Arts Alliance ang mga tao ng mga maharlikang pamilyang ito? Hindi ba nila gustong sakupin ang mga guho at sakupin ang Panglay Island? Mukhang natigilan si Humazi, hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Ningji. Kumunat ang noo ni David, at hindi niya maintindihan kung anong gamot ang ibinebenta ni Ningji Gord. We have to be careful. Parang more than a conspiracy ang biglaang paglitaw ng mga guho sa pagkakataong ito. Pinaalalahanan ni David ang lahat. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Lu Chang ay napakasolemna, at ang hitsura ng Magic Cultivator ay lumampas sa kanyang inaasahan. Master, anong dapat nating gawin? Papasok na ba tayo? Tanong ng subordinate kay Lu Chang. Pumasok ka dahil narito ka, pumasok ka at tumingin, ngunit huwag mong madaling ipakita ang iyong lakas, tumingin ka lamang sa likuran. Pagkatapos magsalita ni Lu Chang, pinangunahan niya ang mga tao patungo sa mga guho. Nang lampasan ni Lu Chang si David, hindi niya maiwasang tumingin kay David, at tumingin din si David kay Lu Chang, at nagkatinginan sila, ngunit mabilis na nag-iwas ng tingin. Pagpasok ng lahat, pinapasok din ni David ang mga tao. Halos 1,000 tao ang dumating sa mga guho, ngunit ang mga guho ay hindi mukhang masikip, na nagpapakita na ang lugar ng mga guho ay napakalaki. Wala sa mga walang laman na guho, maliban sa batong altar sa gitna. Sa sitwasyong ito, lahat ay natulala. Ang mga guho na pinuprotektahan ng napakalakas na pormasayon ay talagang walang laman, paano ito posible? Maraming tao ang hindi naniniwala dito, at tinamaan nila ang pader na bato sa lahat ng dako, ngunit walang mekanismo, at ang ilang mga tao ay patuloy na hinahanap ito sa altar at nalaman na ito ay ilang mga bato lamang. Ika-9 na kapatid, ano ang nangyayari? Tanong ni Zhu Hao kay Hong Chenju. Nawalan sila ng labis na enerhiya, at napakaraming tao ang namatay, nang sila ay napunta sa mga guho, ito ay walang laman. Napakunot ang noo ni Hong Chenju sa sandaling ito, hindi niya maintindihan. Hayaan ang mga tao na hanapin ito ng mabuti. Sa tingin ko ay hindi walang laman ang lugar na ito. Kailangang mayroong ilang mekanismo. Sabi ni Hong Chenju. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Zhu Hao ang mga tao na maghanap ng paunti-unti. Sa kabilang panig, mataimtim na tiningnan ni David ang mga bakanteng guho. Palagi niyang nararamdaman na may mali. Bakit gumamit ng napakalakas na pormasayon upang protektahan ang gayong walang laman na pagkasira? At Ningji, bakit hahayaan ang lahat na dumating sa kapahamakan na ito? Biglang nagningning ang mga mata ni David, at nagmamadaling sinabi, maaari kang umatras, umalis tayo rito. Mr. Chen, anong problema? Hindi maipaliwanag na tanong ni Jiang Wei. Hindi nagpaliwanag si David, at mukhang nagulat din si Humazi sa pagkakataong ito, nasira ito, may naglagay ng Thunderbolt dito, ito ay isang bitag, umalis ka. Ngunit nang si David at ang iba pa ay tatalikod na at aalis sa koridor, biglang humampas ang isang nakakatakot na malakas na hangin, dahilan upang si David at ang iba pa ay nagmamadaling umatras. Hahaha, David, huwag mo nang isipin ang paglabas.
Tumayo si Ningji sa koridor at humagalpak ng tawa, at pagkatapos ay nakita niyang nakaharang ang koridor ng malaking bato. Ang biglaang paggalaw na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nang makita na ang daanan ay naharang ng mga malalaking bato, maraming tao ang nagsimulang magpanik. Anong nangyayari? Anong nangyayari dito? Bakit nakaharang ang pasukan? Sino ang may gawa nito? Paano? Pwede na ba tayong lumabas? Hindi naman tayo ililibing dito, di ba? Nagmamadali ang maraming tao. Sa sandaling ito, nagsimulang lumitaw ang malakidlat na bate sa kalangitan sa itaas ng buong mga guho, at ang mga bughaw na sinag ng liwanag ay patuloy na umusbong. Nang makita ang kakaibang fenomeno na ito, maraming tao ang tumangala para makita ito. Hindi ba ito tanda ng pagbawi ng espiritual na chi? May biglang sumigaw, iniisip na ang pangitain ay ang muling pagkabuhay ng espiritual na chi. Ngunit alam ni David sa kanyang puso na ito ang Tianlei Array na itinayo ni Ningji at ng iba pa, at tinatayang gusto nilang patayin ang lahat dito. Boom! Biglang kumidlat at agad na tumama sa lupa, dumiretso sa lupa. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, nagulat silang lahat. Pagtingin sa makapal na asul na liwanag sa hangin, lahat sila ay nagulat. Kung lahat ito ay nahak, mabubuhay pa ba sila? Dumadagindong. Pagkatapos, ilang kidlat ang narinig, at ilang tao ang hindi nakaiwas at direktang napatay. Ang lahat ay natakot at desperadong sumugod sa pasukan, ngunit ang pasukan sa kuweba ay naharang ng mga malalaking bato, at hindi sila makalabas. May nagpanik at nataman ang bato, nagbabalak na basagin ang bato at makatakas dito. Alam na marami sa kanila ang mga lakas ng Great Marquis, ang malaking bato ay dapat na napakadaling masira. Pero hindi ko inaasahan na hahampasin ito ng palad ng lalaki, at hindi gumalaw ang malaking bato. Sa sandaling ito, muling tumama ang kulog sa kanyang ulo, na ikinamatay ng maraming tao sa isang iglap. Sa pagkakataong ito ay lalong nagpanik ang lahat. Hindi mabuksan ang bato, kaya maaga o huli silang lahat ay mamamatay dito. Ikasyam na kapatid, ano ang dapat nating gawin? Gulat na tanong ni Zhou Hao. Paano ko nalaman? Sa sandaling ito, nagpanik din si Hong Chenjo at nakulong, tila may sinasadyang gumawa nito. Sinusubukan ko. Nakita ko si Qiao Jiyong, na hindi pa nagsasalita noon, naglalakad sa unahan ng bato. Kaagad pagkatapos, ang katawan ni Qiao Jiyong ay naglabas ng espiritu ng Doho Peak, na ikinagulat ni Hong Chenjo at ng Zhou Hao na iyon. Wala sa kanila ang naniniwala na si Qiao Jiyong ang pinakamataas na kapangyarihan ng dakilang Marquis. Parang palagi niyang itinatago ang kapangyarihan niya. Ang mayabang at nangingibabaw na hininga ni Qiao Jiyong ay agad na tumama sa malaking bato. Boom! Nakakita ako ng isang higanting bato sa palad ko at ang buong guho ay lumipad sa alabok sa isang iglap, ngunit sayang ang higanting bato ay nanatiling hindi nagalaw. Ito. Natigilan si Qiao Jiyong, nakatingin sa malaking bato sa kanyang harapan, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Ngunit sa ilalim lamang ng palad ni Qiao Jiyong, isang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw sa bato, at pagkatapos ay lumitaw ang isang pattern ng mga unicorn at hayop sa malaking bato, na parang inukit. Tumingin si Qiao Jiyong sa halimaw na unicorn, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, at tumaas ang galit sa kanyang katawan. Bilang tuktok ng dakilang Marquis, hindi man lang siya makabasag ng bato. Kabanata 1733. Bang bang bang. Biglang, ilang palad ang nagwalas at lumilipad na buhangin at bato, ngunit hindi pa rin gumagalaw ang malaking bato, ni isang bakas. Bahagyang bumantong hininga si Qiao Jiyong, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Qiao Jiyong, ano bang nangyayari sa'yo? Tinatago mo ba talaga ang lakas mo? Gusto mo bang guluhin kami sa likod mo? Sigaw ni Zhou Hao kay Qiao Jiyong, parang may gusto siyang gawin. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang kaalyado, at itinatago ni Qiao Jiyong ang kanyang lakas, tila mayroon siyang sariling maliit na abako. Pinigilan ni Hong Chenjo si Zhou Hao at pinagsabihan, anong oras na ngayon, at nagpapatuloy ang labanan, magtulungan tayo para masira ang malaking bato. Kahit na si Hong Chenjo ay hindi nasisiyahan kay Qiao Jiyong sa oras na ito, ngunit ngayon siya ay walang mga garantiya, ang pinakamahalagang bagay ay ang basagin ang malaking bato. Nang makipag-ugnayan si Hong Chenjo sa lahat at gustong basagin ang malaking bato, nagsalita si David. Huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap, kahit magtulungan kayo, hindi mo mababasag ang batong ito. Dahan daw ang sabi ni David. Tumingin si Hong Chenjo at ang iba pa kay David, pagkatapos ay kumunat ang noo at sinabing, David, ano ang ibig mong sabihin? Maaari mo bang basagin ang batong ito? Hindi ito gumagalaw. Sabi ni David.
Kalokohan ang sinasabi mo, kung may porma sayon sa malaking batong ito, paanong hindi ko ito mararamdaman ngayon, hindi ko naramdaman ang pagkakaroon ng porma sayon sa ilang palad ngayon. Malakas na tugon ni Qiao Jiyong, nataman lang niya ang ilang palad, ngunit hindi niya naramdaman ang pagkakaroon ng porma sayon. I think this guy is just talking nonsense. We don't need to pay attention to him. Together we can surely break this rock. Tiningnan ni Zhu Hao si David ng masama, at hindi siya naniwala sa sinabi ni David. Tumango si Hong Chenjo at sinubukan lamang, kaya silang tatlo, kasama ang pamilya ng sekta, ay lumipat sa malaking bato sa harap nila gamit ang kanilang mga palad. Bumantong hininga si Marky Duo, mabilis na nag-intertwine, at tumama sa malaking bato. Ang buong lupa ay nanginig sa isang nakakabinging tunog, at sa patuloy na pagbomba ng kulog, lahat ng mga guho ay naging purgatorio sa lupa. Ngunit sa kabila nito, nanatiling hindi gumagalaw ang malaking bato, na ikinagulat ng lahat. Nang magsanib puwersa ang napakaraming tao, hindi na nila maalog ang bato, at kinailangan nilang ibaling muli ang kanilang atensyon kay David. Hindi mo kailangang sayangin ang iyong pagsisikap, hintayin mo lamang na dumating ang kamatayan. Ang boses ni Ningji ay nanggaling sa labas. Halos mamatay si Hong Chenjo sa galit matapos marinig ang boses ni Ningji, at pinagalitan din ng mga tao mula sa ibang marangal na pamilya si Ningji. Ngayon, alam na ng mga tao kung bakit napakabait ni Ningji at gustong mapunta ang lahat sa guho. Isa lang itong bitag. Tumingin si Hong Chenjo kay David at same time na nagtanong, David, sinabi mo na natrap ng formation ang malaking bato, maaari mo bang buksan ito? Siyempre kaya mo. Bahagyang ngumiti si David. Kung kaya mo, buksan mo dali. Nag-aalalang sabi ni Hong Chenju. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakatingin kay David ng may pag-asa, hanggat nakabukas ang malaking bato, makakatakas sila mula rito. Okay. Nakita ko si David na naglalakad sa harap ng bato, isang gintong liwanag ang kumikislap sa kanyang palad, tulad ng araw sa madilim na gabi. Ang lahat ay nanunood sa gulat, gustong makita kung paano sinira ni David ang porma sayon at binuksan ang bato. Nakita kong tinatapik ni David ang ulo ng unicorn monster gamit ang palad niya. Hindi tinampal ni David ang kanyang palad, ngunit pumalakpak ito ng 3 sunod-sunod na beses. Ngunit pagkatapos ng 3 palad, ang malaking bato ay tahimik din, at ang sandaling ito ay nagpasuko ng maraming tao. Tapos na, mukhang mamamatay na talaga tayo dito. Kung ano ang pino-present nitong si David, akala ko talaga mabubuksan niya ang bato. Ang lahat ay labis na hindi nasisiyahan kay David, ngunit si David mismo ay hindi nagambag kahit kaunti. Matapos ang 3 palad, kinagat ni David ang gitnang daliri at saka marahang idinilat ang mga mata ng unicorn monster. Pagkaraang tumulo ang dugo ni David sa mga mata ng unicorn, biglang kumislap ang isang puting ilaw, at ang unicorn sa malaking bato ay tila buhay, at ang mga mata nito ay tumingin sa paligid. Ang isang may sungay na hayop ay diretsyong tumalon mula sa malaking bato na may dagandong. Nang makita ito, natakot ang lahat kaya paulit-ulit silang umatras. Saan sila nakakita ng kakaibang hayop, at ito ay buhay pa. Gayunpaman, ang kakaibang unicorn beast ay hindi sumalakay sa sinuman, ngunit pagkatapos ng isang bilog, isang puting ilaw ang kumislap sa katawan nito at nawala. Sa pagkakataong ito, nawala ang unicorn monster na inukit sa malaking bato. Sa pagkakataong ito, gulat na tumingin kay David ang lahat, hindi pa sila nakakita ng ganoong sitwasyon. Dapat mong malaman na ang unicorn ay isang mythical beast na nabubuhay ng napakagandang buhay na hindi pa nakita ng mythical beast. Ngunit ang gawa-gawang hayop na ito ay dumating, ito ba ay nagpapahiwatig na ang espiritual na enerhiya ay malapit ng maibalik? Chen. Mr. Chen, yung unicorn. Saan napunta yung unicorn? Gulat na tanong ni Jiang Wei kay David. Gustong-gusto niyang tingnan ang unicorn, at mas maganda pa kung maupo siya sandali. Ngumiti si David at magpapaliwanag na sana, ngunit nagsalita si Hu Mazi. Ito ay hindi unicorn, ito ay isang ilusyon lamang. Ang bato ay inihagis na may unicorn formation na dumidiin pababa sa bato, kaya walang makakasira sa mga malalaking bato ngayon. Ang porma sayon na ito ay hindi maaaring kunin ng sinuman, ito ay isang napakakaraniwang porma sayon para sa pagkuha ng mga bagay, ngunit ang ilang mga tao ay may mataas na paningin at maikling kaalaman, at hindi nila ito nakikita. Ang mga salita ni Humas ay tila nakadirekta kay Hong Chen. Siyam sa kanila ang nakinig. Bagamat galit na galit si Hong Chenjo, hindi naging madali para sa kanya ang pag-atake. Dahil sa mga salita ni Humas, talagang wala siyang makitang porma sayon.
Ngunit sa mga sandaling ito, umaalingaw-ngaw pa rin ang Dagendong at marami na ang namatay, kaya walang nag-isip tungkol dito. Nakita ni Hong Chenjo ang Porma Sayon na nasira at binasag ang malaking bato gamit ang isang palad. Bumukas ang pasukan at nagsilabasan ang lahat. Sinubukan ng lahat na tumakbo palabas dahil natatakot silang bumagal at tumama ang kulog sa araw na iyon. Ngunit habang inaakay ni Hong Chenjo ang mga tao palabas, kararating lang niya sa pintuan, at ilang malakas na hangin ang biglang humampas. Sa kabutihang palad, mabilis na nakaiwas si Hong Chenjo, ngunit masaya ang mga tao sa likod niya. Direktang tumama ang isa, at saglit na walang tunog. Si Hong Chenjo ay tumingin sa labas na may takot at nakita na si Ning Ji ay nakaharang sa labasan gamit ang apat na itim at gintong robe. Hanggat may nang-ahas na lumabas, tiyak na papatayin sila. Apat na santo ng labanan na nagbabantay sa labasan, kahit laging may langaw, huwag mo nang isipin ang paglipad palabas. Si Hong Chenjo ay hindi nang ahas na lumabas at pilit na itinulak ang kanyang katawan pabalik. Ngunit ang mga tao sa likod ay nagmamadali at nagmamadaling lumabas. Sunod-sunod na tinulak palabas ang mga taong nasa harapan ko. Paglabas nila, pinugutan na ng ulo ang kanilang mga ulo na may ilang itim at gintong kapa. Sa huli, walang nang-ahas na kumilos, at ang mga naiwan sa bulwagan ng mga guho ay kailangang iwasan ang dumadagandong na pambobomba. Hahaha, dapat mamatay ka na lang. Dahil nasa loob ka, imposibleng makalabas ka ng buhay. Tawa ng tawa si Ning Ji sa labas. Maraming tao ang sumigaw kay Ning Ji, ngunit wala siyang pakialam. Kuya David, ano ang dapat nating gawin? Hindi rin tayo makakalabas, kaya binabantayan ni Ning Ji ang pasukan ng kuweba na may apat na itim at gintong karatula. Tanong ni Long Xingsho kay David. Kumunat ang noo ni David, nakatingin sa mga bakanteng guho, at wala siyang maisip na paraan para makarating. Nakatayo ngayon si Ning Ji sa labas na may apat na black at gold 5 na naghihintay sa trabaho, kahit na nagmamadali si David, hindi siya maaaring magmadaling lumabas. Si Hong Chenjo at iba pa ay umatras din. Ang buong koridor ay natatakpan na ng mga katawan, at ang mga katawan na ito ay nakaharang sa koridor. Kabanata 1734. Ang ilang mga tao ay patuloy na tinatamaan ng kulog at nagsisigawan. David, hindi mo ba alam ang paraan ng pagbuo? Maaari mo bang sirain ang pagbuo ng kulog ngayon, kung hindi ay mamamatay pa rin ang mga tao? Sabi ni Hong Chenjo kay David. Anong klaseng tao ka? Kung gusto mong sirain ni Kuya David ang Porma Sayon, sisirain ko ang Porma Sayon para sa iyo. Galing mo ba? Go yourself. Galit na pinagalitan ni Long Xingshu si Hong Chenjo. Ang dalawang panig ay wala na sa iisang kampo, kaya't may mukha pa rin si Hong Chenjo na lumapit sa kanya at hilingin kay David na kumilos. Nagalit si Hong Chenjo, at ang kanyang mukha ay namutla sa galit, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng ingay. Nakita niyang nakulong sila rito, at ngayon ay tinatayang si David lang ang makakalabas nang wala sila. Dahil si David lang ang nakakaalam ng formation technique, basta ang formation ay matatagpuan, ang Thunder Formation ay masisira. Mr. Chen, tulungan mo kami. Oo, tulungan mo kami. Sa sandaling ito, may tumakbo at lumuhad sa harap ni David. Walang gustong mamatay, at walang gustong mamatay, ngunit ang pagtingin sa patuloy na kumikislap na asul na liwanag at kidlat na bumabagsak anumang oras, lahat ay pinagmumultuhan ng anino ng kamatayan. Hindi nagtagal, lumuhad ang mga tao sa harap ni David, at maging ang mga pamilyang nakipag-alyansa kay Hong Chenjo ay bumagsak na sa lupa, may alyansa man o wala. Apat na santo ng labanan ang nagbabantay sa labas, at ang kulog mula sa langit ay patuloy na nagbobomba. Kung walang makakaligtas sa kanila, mamamatay talaga silang lahat dito. Tumingin si David sa mga taong nakaluhod at bahagyang kumunat ang noo, at mabilis na itinoon ang tingin kay Zhou Hao. Nakita ni Zhou Hao na si David ay nakatingin sa kanyang sarili, ang kanyang buong katawan ay bahagyang nanginginig, at siya ay nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo, hindi man lang nangangahas na tumingin kay David. Hayaan mo siyang lumuhad at magmakaawa sa akin, at gagawa ako ng paraan para matulungan kang masira ang Thunder Formation. Tinuro ni David si Zhou Hao at sinabing. Napatingin ang lahat kay Zhou Hao, at sa pagkakataong ito si Zhou Hao ang naging atensyon ng lahat. David, gusto mo akong lumuhad para sa'yo, kahit mamatay ako, hindi ako luluhod. Kinagat ni Zhou Hao ang kanyang mga ngipin at umungal. Bilang pinakamatandang young master ng pamilya Zhou, paano siya lumuhad sa iba, at sila ni David ay may sama ng loob, at imposible pa rin para sa kanya na lumuhad kay David. Zhou Hao? Lumuhad ka lang, ayaw mo bang makita tayong mamatay?
Tama, lumuhod ka? Hindi ka masyadong talentado, pero hindi mababa ang init ng ulo mo, kung hindi mo ginagalit si Mr. Chen ng paulit-ulit, baka ililigtas niya tayo. Lumuhod ka dali. Hiniling ng lahat kay Zhou na lumuhod kapag kinausap mo si Zhou. Ang mukha ni Zhou sa sandaling ito, hindi banggitin kung gaano kapangit, ay nanginginig sa buong paligid, tumahimik ka, hindi ako luluhod kapag namatay ako. Si Zhou ay determinado at hindi mahal, kahit na sinusunod niya ang lahat bilang isang kaaway. Ipagdasal mo siya. Sa sandaling ito, dahan-daang sinabi ni Hong Chenjo, na nasa tabi niya. Natigilan si Zhou saglit, ang kanyang mukha ay sobrang pangit, at sinabing, ikasyam na kapatid, ikaw. I asked you to kneel for him, hindi mo ba narinig? Nanlamig ang mukha ni Hong Chenjo, at bumangon ang hangarin sa pagpatay sa kanyang katawan. Ayon sa kasabihan, isang bagay ang bumabagsak sa isang bagay, si Zhou na orihinal na nagpasya na huwag lumuhod, ay nakitang nagagalit si Hong Chenjo, at sa wakas ay dahan-daang ibinaluktot ang kanyang mga paa at lumuhod sa harap ni David. David, ngayong lumuhod si Zhou para sa iyo, maaari mo bang basagin ang kulog ngayon? Tanong ni Hong Chenjo kay David. Okay lang, lumayo ka sa altar na yan. Mahinang sabi ni David. Nang sabihin ito ni David, ang bawat isa ay tumakbo sa gilid ng isa-isa, at pagkatapos ay nakita kung paano pinutol ni David ang kulog. Master Hu, tulungan mo ako. Sinabi ni David kay Humaz. David, paano mo gustong sirain ang formation? Ang Thunder Formation ngayon ay hindi isang ordinaryong magic formation, hindi ito madaling masira. Paalala ni Humazi kay David. Alam ko, wala akong planong sirain ang Tianlei Array. Bahagyang ngumiti si David. Hindi mo ba sisirain? Nagulat si Humazi, hindi mo sisirain ang Formasayon, at ipinangako mo sa mga taong iyon kung ano ang gagawin. Hindi ba ito ay para hayaan silang lahat na target ka? Kung ang mga taong ito ay magkakaisa at magkakasundo mismo kay David, natatakot ako na si David Ping ay mahirap ding harapin. Hindi ko sisirain ang Formasayon, ngunit makakahanap tayo ng paraan para akayin si Tianlei sa isang lugar, kaya hanggat hindi tayo pupunta sa lugar na iyon, hindi natatamaan pa ni Tianlei ang sinuman. Paliwanag ni David. Nang marinig iyon, agad na naunawaan ni Humazi, tumango, at nagsabi, magandang ideya ito, ngunit saan mo dadalhin ang kulog ng araw? Nakita mo na ba ang altar? Akayin mo ang kulog doon, ito ang pinakamataas na lugar sa buong guho. Itinuro ni David ang altar at sinabi. Okay, paano ka manggenguna? Tanong ni Humazi. Sumama ka na lang sa akin. Dinala ni David si Humaz sa altar. Nakita ko si David na nakatayo sa gitna ng altar, at pagkatapos ay sinabi ko kay Humaz, Master Hu, kunin mo ako bilang Mojie, gagamitin mo ang spell para akitin si Tianlei. David, nababaliw ka na ba? Sisubog ka ba ng kulog? Nagtatakang tanong ni Humazi. Kung walang daluyan, walang paraan upang idirekta ang kulog sa isang tiyak na lugar. Kapag ang kulog ay nagtipon dito at binomba ako, naghahanap ako ng pagkakataong umalis, at ang kulog ay patuloy na nagbomba sa isang lugar sa araw na iyon. Nakita ko na ito, bagamat malakas ang kulog ng Thunder Array, mas masahol pa ito kaysa sa aksidente sa kulog nang makapasok ako, at hindi ako nasaktan. Confident na sabi ni David. David, isipin mo, hindi biro to. Paalala muli ni Humazi. Huwag kang mag-alala, pwede ka nang magsimula. Pagkatapos magsalita ni David, kinuha niya ang taybak na pumapatay ng dragon at itinaas ito sa itaas ng kanyang ulo, na magiging mas kaakit-akit sa kulog. Nang makita ito, nakapaglabas lang si Humazi ng ilang mga spellang, umawit ng mga salita sa kanyang bibig, at biglang inihagis ang mga spellang sa hangin. Nagsimulang umikot ang ilang mga spellang sa hangin, at ang asul na kidlat ay kumikislap sa kanilang paligid, na parang naaakit ng isang bagay, ay nagsimulang magsalubong patungo sa ulo ni David. Nagulat ang lahat nang makita ang eksenang nasa harapan nila, at nakabuka ang kanilang mga bibig. So ano ang gagawin ni David? Makayanan ba niya ang kidlat? Strike sa araw na iyon. Hindi ba baliw si David? Tumingin si Chenjo kay David na may seryosong ekspresyon. Guru, ang taong ito ay sinusubukang pukawin ang kidlat, siya ba ay baliw? Tanong ng tagasunod sa tabi ni Lu Chang sa mahinang boses. Pinaikit ni Lu Chang ang kanyang mga mata at sinabing dahan-dahan, sa palagay ko ay hindi siya baliw. Napakalakas ng katawan ng lalaking ito. Sa tingin ko ay may kumpiyansa siyang makatiis sa kulog at kidlat sa araw na iyon.
Itinago ni Lu Chang ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtayo sa gitna ng karamihan. Sa kalagitnaan, hanggang sa huling sandali, ayaw niyang magpakilala. Tay, baliw itong si David, ano ang ginagawa niya? Hindi ba ito nakikipag-date sa kamatayan? Nang makitang hikayatin ni David si Tianlei na bombahin siya, agad na hindi sumang-ayon si Gejie at gustong magmadaling umakyat para hilahin si David pababa. Hindi niya hahayaang ma-accident si David. Kung ma-accident si David, hindi niya alam kung paano mabuhay. Don't move. Mr. Chen must have his own plans, at walang mangyayari. Sabi ni Gefuhay, hinayla si Gejie pasulong. Jie, huwag kang mag-alala, magiging maayos din si Mr. Chen. Si Jiang Wei ay puno rin ng tiwala kay David sa sandaling ito. Boom! Sa sandaling ito, si Tianlei ay dinala sa ulo ni David, at hindi mabilang na asol na kidlat ang patuloy na dinadala. Gayun din. Biglang tumama ang isang kidlat, at nakita ko na ang katawan ni David ay nagsimulang magbuga ng asol na liwanag, at ang buong tao ay direktang tinamaan. Nagnganga si David ng kanyang mga ngipin, hawak ang kapangyarihan ng kulog noong araw na iyon. Kabanata 1735. Pagkatapos ng bagyo, hindi gumalaw si David, hawak pa rin niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Nang makita ang eksenang ito, marami ang nagulat. Dapat mong malaman na ang kapangyarihan ng kulog ngayon ay lubhang nakakatakot. Maraming tao ang nataman, at sila ay malubhang nasugatan, kung hindi namatay. Pero nahak talaga si David, walang nangyari, masyadong malakas ang katawan na ito. Dumadagindong. Ilang dosenang segundo lang, dumagundong na naman ang kulog. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang kapangyarihan ni Tianlei, at naramdaman na lang ni David na umiikot ang kanyang mga laman loob. David, malapit na, umalis ka na. Sigaw ni Humazi kay David. Nalampasan ni David ang dalawang bagyo. Kung mananatili siya, masasaktan siya. Dapat mong malaman na ang kapangyarihan ni Tianlei ay mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, hindi gumalaw si David. Makakahanap na sana siya ng pagkakataong makaalis matapos magdusa sa lakas ng kulog. Boom! Bumaba ang ikatlong bagyo. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ni Tianlei ay mas malakas kaysa sa naunang dalawang pinagsama. Naramdaman na lang ni David na baluktot ang kanyang mga paa, at halos hindi na siya makatayo. Ngunit nang medyo hindi makayanan si David, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang aura na nagmumula sa altar sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ganitong uri ng paghinga ay lubhang kakaiba. Sinundan nito ang mga paa ni David at dahan-daang gumagalaw sa katawan ni David, na nagpapahinga kay David sa isang iglap. Nagulat si David at tumingin sa altar sa ilalim ng kanyang mga paa. Isa lang itong tumpok ng mga sirang bato, at walang magic circle sa mga bato. Ngunit saan nanggaling ang hiningang iyon? Nang natarante si David, at hindi naintindihan ng ilang tao, biglang tumalon si Humazi at direktang itinulak si David palabas ng altar. Nang itinulak ni Humazi si David mula sa altar, muling humampas ang bagyo, ngunit sa pagkakataong ito ay direktang tumama ito sa altar, at lumipad ang mga bato kung saan-saan. David, tanga ka? Bakit hindi ka gumalaw? Kapag nataman ka ulit this time, siguradong masasaktan ka. Pinagalitan ni Humazi si David. Nang makita ito, sumugod si Gejie, niyakap si David ng mahigpit, at nag-aalalang sinabi, David, okay ka lang. Okay ka lang. Sa sandaling ito, iniisip pa rin ni David ang tungkol sa paghinga. Saan nanggaling, hindi kumikibo, hindi man lang kumukurap. Nang makita ito, nagmamadaling tinanong ni Gejie si Humaz, Master Hu, ano ang nangyari kay David? Hindi ba siya nagulat ni Tianlei? Ikinaway ni Humazi ang kanyang kamay sa harap ni David, ngunit hindi pa rin kumikilos si David. Ay! Hindi ko rin alam, hindi ako dapat naloko. Nang makitang ganito si David, nawala sa isip si Humazi saglit. Niyakap ni Gejie si David at umiyak. Sa sandaling ito, si Hong Chenju at ang iba pa ay nagtipon-tipon din, at si Zhu Hao ay nagmamaneho sa itaas ng kanyang ulo, at mayroon pa ring asol na kidlat, at mabilis siyang sumigaw ng galit, David, sinungaling ka, hiniling mo pa sa akin na lumuhod, sa araw na ito ang grupo ng kulog hindi mo ba ito nasira? Sumigaw si Zhu Hao, tila hindi ito narinig ni David, at galit na pinandilatan ni Humazi si Zhu Hao, isara mo ang iyong mabahong bibig, ngayon sa araw na iyon lay kung dadalhin ka ni David sa isang lugar, walang kulog sa ibang lugar. He risked his life to lure the thunder away, what the hell are you calling? Ang pagsaway ni Humazen ay ginawa Zhu Haoyin huwag magsalita.
Nakita ng lahat na binomba lamang ng kulog ang altar noong araw na iyon, at naging ligtas ang ibang mga lugar. Hindi nabanta ang Thunder Array, pero paano tayo aalis dito? Nakita ni Hong Chenjo na hindi nabanta ang Tianlei Array, nagsimula siyang mag-isip kung paano aalis. Nakabantay si Ning Ji sa labas kasama ang 4 na Martial Saints, ngunit hindi sila makaalis. Alam ko, alam ko. Biglang bumulong si David sa sarili, dapat may mga lihim sa ilalim ng altar, dapat may. Pagkatapos sabihin iyon, si David ay sumugod patungo sa altar. Ngunit habang sumusugod si David sa altar, biglang may malakas na ingay at kumidlat. Agad na pinalipad ng malaking pulutong si David. Ang kidlat na ito ay tila mas malakas kaysa sa nauna, at maraming tao sa paligid ang hindi makayanan ang nakakalat na kapangyarihan, at lahat sila ay umatras. Habang binabalanse ni David ang kanyang katawan, nagulat siya nang makitang unti-unting gumuho ang altar sa kanyang harapan. Nahati ang bato, nagpapakita ng madilim na miniature na bersyon ng altar sa loob. Lahat ay napatingin dito nang may pagtataka, walang makakakita kung saang material ginawa ang altar na ito. Buzz! Biglang may umugang na tunog mula sa altar. Saglit na nahihilo ang lahat at mabilis na tinakpan ang kanilang mga tenga. At sa tunog na ito, ang Tianlei Array ay bumagsak at nawala sa isang iglap. Pagkatapos ng tunog, isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa altar, at agad na tumagos ang liwanag sa buong burol. Si Ning Ji at ang iba pang nagbabantay sa labas ay biglang nakakita ng isang sinag ng liwanag na bumaril mula sa mga guho patungo sa langit. Sa himpapawid, biglang kumalat ang liwanag, at pagkatapos ay ang buong Panglay Island ay napalibutan ng liwanag. Anong nangyayari? Mukhang nagulat si Ning Ji. Wala ba talagang kayamanan sa pagkasira na ito? Sabi ng Black and Gold na balabal. Nang magsalita siya, tinakpan ng liwanag ang buong isla ng Panglay, ang kalangitan ay parang hamog, at nagsimulang takpan ng malaking hamog ang isla ng Panglay. Ang pag-akyat ng espiritual na enerhiya, ito ay espiritual na enerhiya. Naramdaman agad ng Magic Messenger sa katawan ni Ning Ji ang patuloy na pagkalat ng malaking espiritual na enerhiya sa paligid niya. Ito ang muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Dapat may mga kayamanan sa mga guho na hindi natin alam, sumugod. Ang angal ng demonyo. Naramdaman din ni Ning Ji ang mga pagbabago sa kanyang paligid, nagdala ng 4 na itim na gintong robe at dumiretso sa mga guho. Kasabay nito, naramdaman din ni David at ng iba pang nasa guho ang mga biglaang pagbabago sa kanilang paligid. Panginoon, ang espiritual na enerhiya ay nabubuhay muli, ang espiritual na enerhiya ay muling nabubuhay. Tila ang altar ang susi sa pagsisimula ng espiritual na pagbawi ng enerhiya. Tuwang-tuwang sabi ng katulong sa tabi ni Lu Changjian. Kung dadalhin ang bagay na ito sa ating pamilya Lo, hindi ba tayo makakagawa ng lugar para sa pagbawi ng espiritual na enerhiya? Excited na sabi ng isa pang katulong. Sa sandaling ito, bahagyang nanginginig din si Lu Chang sa pananabik. Ang pagbawi ng espiritual na enerhiya ay nangangahulugan na maaari silang makawala mula sa mga tanikalan ng lihim na kaharian, makalaya mula sa pagsupil sa mga batas ng langit at lupa, at malayang makalakad sa lihim na kaharian at sa pang-araw-araw na mundo. Humanda sa pagsisimula. Mahinang sabi ni Lu Chang. Ilang subordinate ang tumango, at agad silang nakahanda para makipaglaban. Nang tumingin si David sa altar, naunawaan niya na ang spiritual chi recovery ng Panglay Island ay dahil sa altar sa harap niya. Hanggat nasira ang altar, makokontrol niya ang pagbawi ng espiritual na chi. Master Hu, kapatid na Jiang, maghanda para gawin ito. Bumulong din si David kay Humas at sa iba pa. Kasabay nito, tumingin si Hong Chenju sa madilim ngunit maliit na altar sa harap niya, at may liwanag sa kanyang mga mata. Ika-9 na kapatid. Tuwang-tuwang sumigaw si Zhu Hao kay Hong Chenju. Sabihin sa lahat, kumanda na gawin ito. Excited ding nag-order si Hong Chenju. Tila sisubog na ang lahat ng kapangyarihan sa sikreto. Ngunit sa sandaling ito, pinatay na siya ni Ning Ji at ng 4 na itim na gintong robe. Ang mga taong ito ay parang mga lobo na pumapasok sa grupo, at walang makakapigil sa kanila, at agad nilang hahadlangan ang isang madugong landas sa harap nila. Tumingin si Ning Ji sa nagniningning, madilim na altar na may pinanibik sa kanyang mga mata. Ang mukha ni Hong Chenjo ay naging sobrang pangit nang makita niyang si Ning Ji ay nagdala ng 4 na itim na gintong balabal at pinatay siya. Kumunat din ang noo ni David. Magkakaroon ng kaunting kumpiyansa si David kung haharapin lang niya si Hong Chenjo at ang iba pa, ngunit ngayon ay sumugod si Ning Ji na may dalang 4 na Black Gold 5, sinubukan niyang sirain ang altar, halos imposible.
Kabanata 1736. Dahan daw ang naglakad si Ningji patungo sa altar, ngunit ganap na hindi pinansin ang sinuman. Apat na itim at gintong balabal ang nakatayo sa paligid ni Ningji, at ang mga tao sa paligid ay nakatanaw lamang, walang nang ahas na gumawa ng ingay. Pati si Lu Chang nakasimangot. Kung alam niyang ganito ang sitwasyon, magdadala siya ng mas maraming eksperto. Ngayong naibalik na ang espiritual na enerhiya, sila ay nasa Panglay Island, at hindi na sila mapipigilan ng batas ng langit at lupa, at ang kanilang lakas ay naibalik. Tumingin si David kay Ningji, na patuloy na lumalapit sa altar, bahagyang nakakuyom ang kanyang mga kamay, gusto niyang barilin, ngunit marahan siyang hinailan ni Humazi at umiling kay David. Ang apat na black gold cloaks ay pawang mga pantas ng martial arts. Walang pagkakataong manalo si David sa sandaling ito. Bukod dito, ang mga taong ito sa kanilang paligid ay may sariling pag-iisip, at walang tutulong sa kanila ni David. Sa ganitong paraan, dahan-daang naglakad si Ningji patungo sa altar sa ilalim ng mga mata ng lahat at naramdaman ang hininga na nagmumula sa kanyang katawan, at tila nag-e-enjoy si Ningji. Hindi nagtagal, ang katawan ni Ningji ay nanginginig ng husto, at pagkatapos ay isang itim na anino ang dahan-daang humiwalay sa katawan ni Ningji. Ang nangingibabaw na aura sa katawan ni Ningji ay makabuluhang hamina pagkatapos lumitaw ang itim na anino. May nakita akong itim na anino na nakatayo sa harap ng altar at marahan ko itong hinaplos gamit ang isang kamay. Kaagad pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang tumagos sa katawan ng anino, at ang anino ay dahan-daang naging matibay at sa wakas ay nagbagong anyo sa isang buhay na tao. At ang taong ito ay isang mahiwagang mensahero sa katawan ni Ningji. Pagtingin sa kanyang katawan, biglang humagalpak ng tawa ang salamangkero. Hahaha, hahaha. Ang muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya, hindi ko na kailangang mabuhay sa kadiliman. Itinaas ng magician ang ulo at tumawa. Kahit na ang lakas ni Ningji ay nabawasan ng husto dahil ang demonyong mensahero ay nahiwalay sa kanyang katawan, hindi siya naglakas loob na magreklamo at bumagsak sa lupa sa pagmamadali. Maligayang pagdating sa muling pagsilang ng Demon Envoy. Malakas na sigaw ni Ningji. Ang apat na itim na gintong balabal ay nagmamadali ring lumuhad at sabay-sabay na sumigaw. Nang makita ang lahat sa harap nila, ang mga tao mula sa maraming aristokratikong sekta ay hindi maiwasang mapag-alitan. Mga magic cultivator pala talaga itong mga nasa harap nila. Ningji, hayaan ang mga taong ito na umalis o mamatay, ang lugar na ito ay naging alyansa natin sa martial arts. Sabi ng salamangkero kay Ningji. Tumango si Ningji at saka tumingin sa lahat. May utos ang sugo, umalis kayong lahat ng mabilis, kung hindi ay mamamatay kayong lahat. Panggil na parang aso si Ningji. Ngunit ang mga taong ito ay pawang darating sa Panglay Island, paano sila madaling umalis? Paningin. Na walang gumagalaw mula sa karamihan, sinabi ni Ningji na may malamig na mukha, bibigyan kita ng 1 minuto, kung hindi ka umalis, mamamatay ka dito. Ano man ang pangalan ng Magic Ambassador, malinaw na mas malakas ang Magic Ambassador na ito. Hindi nila magagawa ang trabaho ng isa't isa kahit na ano, huwag mag-away sa isa't isa, at ang kanilang mga puso ay iba. Masyadong malaki ang sinabi mo. Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan ni Lu Chang ang mga tao na maglakad ng dahan-dahan pasulong. Ang aura ng Battle Saint sa kanyang katawan ay walang kahihiyang lumabas. Kahit na ang ilan sa kanyang mga tagasunod ay nasa tuktok ng Marquis of Great Wu. Sa sandaling lumitaw ang gayong kapangyarihan, ang lahat ay nagulat. Wala sa kanila ang naniniwala na may mga nakatagong martial arts master sa kanilang grupo. Nang makita ni Ningji si Lu Chang na lumalabas, napakunot ang kanyang mga kilay. Hindi siya naniniwala na magkakaroon ng Battle Saint sa grupong ito ng mga tao. Ngunit si Lu Chang lang ang may lakas ng martial saint, kaya hindi natatakot si Ningji. Ngunit ang nakapagtataka kay Ningji ay napakakaunting mga martial saints sa buong martial arts world, at kung ang mga black gold suit na ito ay hindi dahil sa demon heart defect, hindi sana sila nalinang sa lakas ng martial saints. Ngunit sa ang pamilya nabibilang si Lu Chang sa harap niya. Si Wu Sheng iyon sa murang edad. Nang magtaka si Ningji, ang Magic Envoy ay nagsabi na may malamig na ngiti, ang munting young master ng Crescent Moon Castle ay naglakas loob na magsalita, kahit na dumating ang iyong ama na si Lu Buwei, hindi siya mangangahas na umutot. Nagtatakang tumingin si Lu Chang sa sugo ng demonyo. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng lalaking nasa harapan niya na siya ang Elder Young Master, at kilala rin niya ang kanyang ama.
At nang marinig niya ang mga salita ng papalubog na buwan na Kastilyo, ang ekspresyon ni Hong Chenju ay natigilan, at nagmamadali siyang humakbang pasulong upang batiin si Lu Chang at sinabing, Hong Chenju mula sa pamilyang Hong, nakita ko si Master Lo. Saglit na natigilan si Lu Chang. Tumingin siya kay Hong Chenju, kumunat ang noo niya at sinabing, sino ka? Bumalik kay Yang Master Lo, ang aming pamilyang Hong ay ang sumusuporta sa pamilya ng Zishao Mansion. Narinig kong sinabi ng master ng mansyon na ang Zishao Mansion at Wingmun Castle ay magkakaibigan. At sinabi sa amin na ang mga nakakakita sa kastilyo ng papalubog na buwan ay dapat tretuhin ng magalang. Ipinaliwanag ni Hong Chenju. Nang marinig ito ni Lu Chang, napagtanto niya na si Hong Chenju ang sumusuporta sa pamilya ng Zishao Mansion. Kung ganoon, maganda iyon, hindi tayo makakalaban ng magkasama. Sabi ni Lu Chang, mukhang masaya. Kung gayon, ay dadagdag nila si Hong Chenju at iba pa, at maaaring hindi sila matalo kay Ning Ji. Sa sandaling ito, si David sa gilid, nang marinig niya ang tatlong salita ng Zishao Mansion, ang kanyang mukha ay agad na naging pangit. Dahil alam niyang nakakulong ang kanyang ina sa Zishao Mansion, ngunit ang hindi alam ni David ay ang pagtrato kay Long Ruotong araw-araw pagkatapos makarating sa Zishao Mansion. Ilang beses na mas mahusay. Nang makita ang mukha ni David, alam ni Long Xingshu ang dahilan at marahang hinaila ang manggas ni David. Natatakot siyang baka maging mapusok si David. Sa sitwasyong ito, kahit na saang panig ang binaril ni David, ito ang magiging pinakamahirap. Hindi alam ni Hong Chenju ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni David at Zishao Mansion, kaya nilingan niya si David at sinabing, David, bakit hindi tayo magsanib puwersa para harapin ang mga taong ito mula sa Martial Arts Association, alam ko ito. Ikaw at sila ay may kinalaman din sa isa't isa. Shared revenge. Mukhang nasa kamay pa nila ang girlfriend mo. Ayaw mo bang maghiganti sa girlfriend mo? Nais ni Hong Chenju na talunin si David, hanggat nakipag-isa sila kay David, napakarami nila, at si Lu Chang ay isa ring martial artist. Okay, I promise you na magsanib puwersa tayo. Bagamat galit si David sa Zishao Mansion, rational pa rin siya ngayon. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan kay Hong Chenju maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na sirain ang altar. David? Huwag mong isipin na kung magsanib puwersa ka, magkakaroon ka ng lakas na makipaglaban sa akin. Malamig na bamaantong hininga si Ning Ji. Tumigil ka na sa kalokohan, gawin natin. Alam ni Lu Chang na hindi niya ito maaantala ng masyadong matagal dahil lahat sila ay nagkakaisa para sa kanilang sariling interes. Kung magtatagal, malamang masira. Ngayon lang, sa sama-samang pakikipaglaban, ang mga taong ito ay walang ibang pagpipilian kundi ang magsumikap. Pagkatapos niyang magsalita, dumiretso si Lu Chang sa itim na gintong balabal. Isa rin siyang martial saint, at si Lu Chang ay hindi natatakot sa kabilang partido. Kasabay ng mga aksyon ni Lu Chang, kumilos ang kanyang mga abalang tagasunod, at sumugod din si Hong Chenju. Master Hu, Kuya Jiang, gawin din natin ito. Tumango si David sa kanilang dalawa, at pagkatapos ay sumali sila sa pangkat ng labanan. At si David ay nakatingin sa altar at naghahanap ng pagkakataon na sirain ang altar. Nakatayo lang ang Magic Envoy sa harap ng altar na hindi kumikibo at walang pakialam habang si Ning Ji at ang apat na itim na gintong balabal ay napapalibutan. Binabantayan lang niya ang altar para may makalapit. Sa ilang sandali, ang lahat ng mga guho ay yumanig at ang mga bato ay lumipad, ngunit sa sandaling ito, wala sa kanila ang nangahas na lumabas ng buong lakas. Kung gumuho ang lahat ng mga guho sa gayong malaking labanan, wala ni isa sa kanila ang gugustuhing tumakas. Ngunit kahit na ang lahat ay magkasama, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa lahat ng mga guho, at ang mga bato ay patuloy na bumabagsak. Patriarch Ge, Long Xingshu, mabilis mong ilabas ang mga tao, guguho ang lugar na ito. Nagmamadaling inutusan sila ni David na ilabas ang mga tao rito. Kabanata 1737. David, ano ang dapat mong gawin? Tanong ni Gejiei kay David. Ayos lang ako, hindi pa ako masasaktan ng maliit na batong ito, bilasan mo na. Hinimok ni David. Mr. Chen, ingat ka. Pagkasabi nun, hinailan ni Gefuhai si Gejiei at tumakbo palabas. Sa sandaling ito, marami rin ang nag-react sa pamamagitan ng pagtingin sa mga guho na gumuho at nagsisimula ng magwakas. Ngunit makitid ang koridor, at hindi maraming tao ang makakarating sa dulo. Sa kabutihang palad, si David ay nagbabala ng maaga na sina Gefuhai at Long Xingshu ay nauubusan na. Dumagundong.
Ang bundok ay yumanig saglit, at pagkatapos ay nagsimulang bumagsak ang mga bato sa isang malaking lugar. Sa pagkakataong ito, lahat ay tumigil at tumakbo palabas, at sina Humasi at Jiang Wei ay dumating din sa tabi ni David. Mr. Shen. Labis na naguluhan si Jiang Wei nang makitang hindi naubusan si David. Master Hu, ikaw na ang bahala kung madudurog kami hanggang mamatay. Ngumiti si David kay Humaz. Ang walang kwentang bagay na ito ay simple. Nakita ko si Humaz na nag-spells at gumuhit ng ilang stroke sa mga ito ayon sa gusto niya. Pagkatapos, sa isang malakas na paghampas, ilang mga spell ang nagsimulang umikot sa itaas ng ulo ni David. Ang mga bato na patuloy na bumabagsak sa itaas ng aking ulo ay direktang nakaharang. Nang makita ito, tumingin si Jiang Wei kay Humaz na may gulat at inggit sa kanyang mga mata. At pinalibutan ni Ningji ang Magic Ambassador ng apat na itim at gintong karatula. Ang Magical Ambassador ay nagpapalabas ng mga aura na sumasakop sa ilang tao. Bumagsak man ang bundok, okay sila, pati ang altar. Dumagundong. Nagsimula talagang gumuho ang bundok, lumilipad ang alikabok at patuloy na bumabagsak ang mga malalaking bato. Maraming tao ang hindi tumakas, at nagsimula silang batuhin hanggang mamatay, at may ilang tao na umiyak sa sakit. Ngunit sa ngayon, walang makakatulong sa sinuman. Ang pagbagsak ay tumagal ng 10 minuto. Sa huli, gumuho ang buong maliit na burol, at lahat ng tumakbo palabas sa pagkakataong ito ay tumingin sa gumuhong burol sa harapan nila ng may pagkalito at pagkalito. Sa pagkakataong ito, kahit nakatakas si Hong Chenjo at ang iba pa, maraming tao ang nadurog sa loob at nawala ang kalahati sa kanila. David. Desperado na sumigaw si Gejie sa harap ng gumuhong burol. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din si David. Hinawakan ni Geyuhan si Gejie at sinabing, Ate Yuhan, paano mo nalaman? Tanong ni Gejie. Kung nadudurog siya hanggang mamatay, hindi siya si David, at ramdam ko ang hininga ni David. Kung nadurog siya hanggang mamatay, baka may hininga pa siya. Paliwanag ni Geyuhan. Matapos marinig ang mga salita ni Geyuhan, huminahon ang kalooban ni Gejie. Dumagundong. Biglang muling yumanig ang tahimik na burol. Kaagad pagkatapos, ang mga bato ay tumalsik kung saan-saan. Hindi nagtagal, nahayag ang mga figure ni David at ng iba pa, at binasag din ni Ningji at ng iba pa ang mga nakapalibot na bato sa hangin, na inihayag ang altar. Nang makitang hindi nasaktan si David at ang iba pa, maraming tao ang nagulat. Gayunpaman, alam ni David na habang nilalabanan nila ang pinsalang dulot ng pagguho ng bundok, gumugugol din sila ng maraming enerhiya sa pag-iisip. At ang kabilang partido ay ganoon din, maging ang Magic Envoy o ang apat na itim na gintong balabal, hindi mas madali para sa kanila na labanan ang pagbagsak ng bundok. Hong Chenjo, ano pa ang hinihintay mo kung hindi mo ito gagawin ngayon? Gusto mo bang hintayin silang makabawi ng lakas? Sigaw ni David sa nalilitong Hong Chenju. Noon lang nag-react si Hong Chenju. Tumingin siya kay Lu Chang. Naintindihan din ni Lu Chang ang ibig sabihin ni David. Pagkatapos ay tumango siya, at inatake muli ng grupo si Ningji at ang iba pa. Kumuha si Ningji ng 4 na black gold na balabal at agad na humarap sa hamon. Halata na ang 4 na black at gold 5 ay may mas mahinang aura sa pagkakataong ito. Tila ang paglaban sa pagguho ng bundok ngayon lang ay nagdulot sa kanila ng malaking lakas. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa rin ang Magic Messenger sa harap ng altar, na iniwang walang pagkakataong makagalaw si David. Nakita ni Humasi ang iniisip ni David, kaya't sinabi niya, David, sinusubukan kong akitin ang matandang diablo na iyon, pumunta sa altar. Pagkatapos magsalita ng hindi inaasahang magsasalita si David, tumalon si Humasi. Tumayo at tumungo sa mago. Sa harap ng Magic Envoy, si Humasi ay hindi nang ahas na maging pabaya, at nakita niyang napabuga ang lahat ng kanyang hininga, at ang 12-12 ng mga makapal na spell sa kanyang katawan ay biglang nagkalat, at ang 12-12 ng mga spell ay parang matalim na kutsilyo. Wala na ang demonyo. Wan Fu Guizhong. Malakas na sumigaw si Humasi at ginamit ang kanyang panghabang buhay na kakayahan. Kailangan niyang pigilan ang Magic Messenger at maglaan ng oras para kay David. Napatingin ng lahat sa kakaibang kakayahan ni Humaz at hindi nila maiwasang mamangha. Kahit si David ay hindi nagulat. Hindi niya inaasahan na si Humazi, na sobrang walang pakialam sa buong araw, ay may napakagandang husay.
Gayunpaman, makikita na si Humozi ay isang desperado na hakbang, dahil pagkatapos ng paglipat na ito, wala ng spell sa katawan ni Humozi, at para sa isang anting-anting, kung walang spell sa kanyang katawan, nangangahulugan ito na walang tigre. Ngipin. Ang mga siksik na spell na may walang katapusang nakakatakot na aura ay lumipat patungo sa demonyo at agad na pinalibutan ang demonyo. Nang makita ni Ningji ang eksenang ito, medyo naging pangit ang kanyang mukha dahil nakita rin niyang napakalaki ng kapangyarihan ng galaw na ito. Kung ang mga salamangkero ay hindi makalaban, sila ay itinanim dito. Ngunit ang Magic Envoy ay malamig na ngumiti, ang kanyang mukha ay puno ng pang-aalipusta, kahit na siya ay napapaligiran ng 12-dosenang mga spell, walang bahid ng gulat sa Magic Envoy, at hindi siya gumalaw kahit isang lugar. Ang lakas ng loob mong kalikutin itong munting pakulo ng uod sa harap ko, hindi ko talaga alam kung mabubuhay ako o mamamatay. Pagkatapos noon, nakita ko ang Magic Messenger na bahagyang nagwawalis, at wala man lang hininga sa pagwawalis na ito, at kahit na ang lahat ay hindi nakakaramdam ng kapangyarihan nito. Nang makita ang eksenang ito, hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin ng Magic Messenger, at kahit si David ay hindi naiintindihan kung anong kapangyarihan ang taglay ng Magic Messenger na may banayad na alon. Ngunit sa sandaling ito, si Humozi, na malapit na sa Magic Envoy, ay lubos na nagbago ng kanyang mukha dahil talagang nakaramdam siya ng matinding pressure tulad ng isang bundok na papalapit sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang banayad na alon ng isang Magic Messenger ay sapat na upang ilipat ang mga bundok at punuin ang dagat, ngunit hindi ito nararamdaman ng ibang tao. Dito makikita na ang kapangyarihan ng demonyong ito ay nakakakilabot. Kaagad pagkatapos, nakita ng lahat na ang katawan ni Humoz ay lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali, at 12-dosenang mga spell ang sumabog at nasunog sa isang iglap, na direktang naging abo at natangay ng hangin ng walang bakas. At mula sa simula hanggang sa wakas, ang Magic Messenger ay tumayo, bahagya lamang na iwinagayway ang kanyang kamay. Master Hu. Matanda Ho. Nagmamadaling umakyat sina David at Jojia. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Jojia, humakbang siya at niyakap ng mahigpit ang sesame seeds habang umaagos ang mga luha. Ubo-ubo-ubo. Si Humozi ay umubo ng 2 beses, at pagkatapos ay sinabi kay David, David, ang mahiwagang mensahero na ito ay napakalakas, humanap ng pagkakataong makatakas, hindi kanya kalaban. Bahagyang kumunat ang noo ni David, kahit alam niyang makapangyarihan ang demonyo, hindi niya maaaring hayaan ang mga taong ito na kunin ang altar. Kung ganoon, mas magiging imposible para sa kanya na mailigtas si Sonya. Master Hu, maaari kang manood ng payapa, huwag mag-alala tungkol dito. Natapos magsalita si David at sinabi kay Jojia, maaari mong tulungan si Master Hu pabalik sa palasyo. Tumango si Jojia at gustong tulungan si Humozi na umalis, ngunit hindi umalis si Humozi at sinabi kay Jojia, okay lang ako, hindi ako pwedeng mamatay. Sa isang magandang babae na tulad mo, paano ako magiging handang mamatay at hayaan akong manatili? Nakita ni Jojia na hindi talaga si Humozi nanganganib ang kanyang buhay, at hindi niya maiwasang tumingin sa kanya ng walang laman, lahat ay ganito, hindi ito seryoso. Inilabas ni David ang Dragon Slaying Sword at malamig na tumingin sa Magic Envoy. Ngunit nang sasalakayin na ni David ang demonyo, isang grupo ng mga tao ang biglang naglunsad ng pagpapakamatay na pag-atake sa demonyo. Ang pinakahalatang katangian ng mga taong ito ay ang kanilang kalbo na ulo. Kabanata 1738. Masasabi ni David sa isang sulyap na ito ang 18 arhet na dinala ni Hong Chenju. Itinuring ni Hong Chenju ang 18 arhet na ito bilang kanyang trump card, kaya hindi niya ito ginalaw. Ito ay isang maliit na lihim lamang sa isip ni Hong Chenju. Inisip na lang niya na pagkatapos ng digmaan, may lakas pa siyang lumaban. Ngayon na ang magkabilang panig ay nasa dead end, nagpa siya si Hong Chenju na hayaan ang 18 arhet na kumilos at pagkatapos ay makuha ang altar. At ang 18 arhet na ito ay mga patay na katulong din ng pamilya Hong, kaya gaano man kalakas ang kalaban, basta may utos, dapat silang umatake. Sa harap ng biglaang pagdating ng 18 arhet, ang Magic Envoy ay may kalmado pa ring ekspresyon sa kanyang mukha, siya ay nag-iisa sa kanyang likuran, at ang kanyang buong katawan ay parang bahaghari, at hindi niya pinansin ang mga taong ito. Medyo nagulat din si David, bakit pinatay ni Hong Chenju ang 18 arhats gayong napakalakas ng demonyong ito. Ngunit hindi nagtagal ay naunawaan ni David.
Nakita ko na ang mga mata ng 18 arhet na ito ay puno ng kalubhaan, at ang dugo sa kanilang mga katawan ay tumataas, at maging ang mga damit sa kanilang mga katawan ay napunit, na nagpapakita ng kanilang matibay na balat. Sumabog. Napag-alaman na ang 18 arhet ay nagpaplano na sirain ang kanilang sarili at gamitin ang pamamaraang ito upang harapin ang Magic Messenger. Nagulat ang lahat. Dapat mong malaman na ang 18 arhet na ito ay nasa gitnang yugto ng Great Marquee, at mayroon pa rin silang lakas sa huling yugto. Ang ganitong uri ng pagsira sa sarili ng kapangyarihan ay hindi naiiba sa isang bomba. At saka, napakaraming tao na sama-samang sinisira ang kanilang mga sarili, ang lakas maisip. Bumalik. Malakas na sumigaw si Hong Chenjo, at pagkatapos ay umatras ang lahat. Dahil sa kapangyarihang dala ng pagsira sa sarili, natatakot akong sisubog ang buong bundok. Bumalik na kayo. Nagmamadaling sumigaw si David kay Humaz at sa iba pa. Nang makita ito ni na Humazi at Gefuhay, sunod-sunod din silang umatras. Evil Messenger. Gulat na napatingin si Ningji sa sugo ng demonyo. Hindi sila nang ahas na umalis ng walang pahintulot. Ikinaway ng salamangkero ang kanyang kamay, umuwi ka rin. Pero ikaw. Gustong tanungin ni Ningji ang mago kung kaya niyang pigilan ang mga taong ito na sirain ang kanilang sarili. Huwag kang mag-alala, itong mga taong ito lang ang walang magawa sa akin. Tumaas ang sulok ng bibig ng salamangkero, puno ng paghamak ang mukha. Nang makita ito, nagmamadaling umatras si Ningji dala ang 4 na Black Gold 5. Maya-maya ay tumakbo na ang lahat pababa ng burol, tanging si David lang ang nakatayo doon, na parang may hinihintay. Nang ang 18 arhet ay nagmamadali sa Demon Emissary, ang Demon Emissary sa wakas ay gumalaw, at habang ang Demon Emissary ay kumikislap, bigla niyang ikinaway ang kanyang palad. Isang bugzo ng hangin ang umihip sa isang iglap, at ang 2 arhet ay agad na sumabog ng mataas. Paf! Sa himpapawid, ang katawan ng 2 arhet ay parang bomba sa isang iglap, sumasabog, lumilipad ang dugo at laman, na puno ng amoy ng dugo ang buong kalangitan, at ang mga putol na paa ay nahulog na parang ulan. Isang mahinang ulap ang pumaligid kay David, na agad na naghihiwalay sa ulan ng dugo. At ang Magic Messenger ay patuloy na winuwagayway ang kanyang palad, at ang mga bagyo ay hinaipan palabas ang 18 arhet at pagkatapos ay sumabog sa hangin. Alam ni David na dumating na ang pagkakataon, at tuluyang umalis sa altar ang Magic Messenger. Nakita kong hawak ni David ang Dragon Slaying Sword at biglang sumugod sa altar. Ang Dragon Slaying Sword ay patuloy na umuugong, at ang katawan ni David ay sumabog sa walang katapusang bilis. Cut! Si David ay tumama, at ang Dragon Slaying Sword ay nalaslas sa altar. Nakita ko ang isang pagsabog ng liwanag mula sa altar, na sinundan ng isang malaking anti-shock na puwersa na agad na nagpatomba kay David. At ang altar ay buo, na walang anumang pinsala. Namangha si David. Kailangan niyang malaman na ang kanyang Dragon Slaying Sword ay isang spirit sword na tumatagos sa bakal na parang putik, ngunit hindi niya alam kung saang materyal ang altar na ito. Napakaingay nito at napakalakas. Sa sandaling ito, ang Magic Envoy ay kumikislap na at bumalik sa altar, at lahat ng 18 arhats ay nawasak ang sarili sa himpapawid at hindi sinaktan ang Magic Envoy. Tumingin si Hong Chenjo sa 18 arhet na naging minced meat, at nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Hindi niya akalain na sobrang nakakakilabot ang kapangyarihan ng Magic Messenger. Anak, dahil lang sa kakayahan mo, gusto mong sirain ang altar. Puro wishful thinking lang. Sinasabi ko sa iyo, ang altar na ito ay gawa sa malamig na bakal ni Kunlun. Kung kaya mo itong sirain, hindi ba ito masisira sa Kunlun? Ano ang pangalan mo? Ang. Nakangiting tumingin kay David ang Magic Messenger. Dahil hindi ko kayang sirain ang altar, sisirain kita. Ang mga mata ni David ay kumikinang sa liwanag, at tinitigan niya ang demonyo. Tumingin si David sa Magic Messenger, at nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam sa buong katawan niya. Hindi niya alam kung bakit, si David ay isang napakatalino na marquis, paano niya napipilitin ang sarili niya. Ngayon ay hiniram na niya ang kapangyarihan ng altar upang maipanganak na muli, at ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kaysa noong siya ay isang kaluluwa, ngunit sa pagtingin sa liwanag sa mga mata ni David, ang Magic Messenger ay nakakaramdam pa rin ng matinding stress. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si David at sumugod. Sa sandaling matapakan niya ito, parang si Ligia na kumawala mula sa shell at bumaril patungo sa demonyo, at ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay umiikot din ng husto.
Ang buong katawan ni David ay patuloy na tumataas, humihinga ng mabigat, at ang nakakatakot na pakiramdam ng depresyon ay mararamdaman ng lahat, kahit na malayo sila sa isa't isa. Tumingin si Ning J kay David at naramdaman ang hiningang umaalis sa katawan ni David, at ang buong tao ay nahulog sa catamaran. Sa sandaling ito, si David ay parang isang higanteng hayop, mas nakakatakot kaysa sa hininga ng Great Marquis Peak. Ngunit gayunpaman, nangangahas ka bang salakayin ang demonyo sa iyong tiyan? Dapat mong malaman na ang 18 Arhet ay sumabog lamang sa kanilang sarili, at hindi nila nagawang saktan ang Magic Messenger. Si David, ang 8th Class Grand Marquis, kaya ba ng Magic Ambassador? Walang naniniwala na si David ay mananalo. David, napakabaliw mo. Ang mga basurang ito sa secular na mundo ay nagpaparamdam sa iyo na hindi ka magagapi. Ngayon, sasabihin ko sa iyo muli ang tungkol sa iyong sarili. Humalaklak ang Magic Envoy, bagamat talagang malakas ang hininga ni David at nalampasan na niya ang kapangyarihan ng peak ng Great Marquis, pero ano? Upang hampasin si David, inilagay ng Magic Messenger ang isang kamay sa likod niya at pagkatapos ay dahan-daang itinulak pasulong ang kabilang kamay, isang galit na aura ang sumugod kay David. Nais niyang sabihin kay David na maaari niyang mag-isa na magpaluhod kay David at humingi ng awa. Nahaharap sa gayong paghamak at pagmamataas mula sa pinakawalan na sugo, hindi nagalit si David. Kung mas naging ganito ang kabilang partido, mas maraming pagkakataon si David. Kahit na ito ay hindi mababa, si David ay may sapat na kaalaman upang protektahan ang kanyang sarili. Biglang ibinaba ni David ang espada, at ang matalas at marilag na enerhiya ng espada ay kumislap ng liwanag at binomba ang Magic Envoy. Nakangiti ang demonyo sa buong mukha, habang hawak pa rin ang isang kamay sa likod. Ginawa niya ito para masira ang tiwala ni David at para patayin din ang mga manok at bigyan ng babala ang mga unggoy para makita ng lahat. Sa sandaling ito, ang mukha ni David ay walang pakialam, at ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kanyang sariling Dragon Sword. Boom! Ang sword chi ay nakipagsagupaan sa hangin ng palad, at ang kakapusan ng hininga ay umihip na parang bagyo. Kahit 100 metro ang layo ng lahat sa isa't isa, naramdaman nila ang kapangyarihan. At ang mga gumuhong burol, mas maraming lumilipad na bato, muling gumuho. Gamit ang espadang ito, ang kapangyarihan ng dragon sa katawan ni David ay parang isang hayop, at ito ay agad na sumabog, at ang galit na hininga ay bumangga sa hangin ng kamay ng Diablo. Ngunit ang unang haplos at banggaan na ito ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng mukha ng demonyo. Noong una ay akala niya ay madali niyang maitomba si David sa hangin, ngunit ngayon ay nalaman niyang napakalakas din ng espada ni David. Kumpara man sa bagong promote na Martial Saint, wala nang mas malala pa. Sa pagkakataong ito ay napakapangit ng mukha ng demonyo. Gusto kong magpanggap na pilitin si David na magturo ng leksyon at sabay hampa sa bundok at pagyugyug sa tigre, pero sa pagkakataong ito nahulog ako. At ang mukha ni David ay hindi maganda sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay naubos na ngayon, ngunit ang mga kamay ng Magic Envoy ay nasa kanyang likod, kaya madali niya itong nalabanan. Kabanata 1739. Parang may malaking gap pa sa dalawa. David, aaminin ko na ikaw ang pinakamalakas na tao na nakita ko sa mundong ibabaw. Dahan-daang kinuha ng magician ang kanyang mga kamay sa likod niya. Tumigil ka na sa kalokohan, gawin natin. Malamig na sabi ni David. Ang atensyon ni David ay wala lang sa mago sa sandaling iyon. Kailangan niyang sirain ang altar o pigilan ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Batay sa obserbasyon ngayon, alam ni David na ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya ay dahil sa sinag ng liwanag na pumutok sa hangin mula sa altar. Kung ang liwanag ay maaaring hadlangan, marahil ang pagbawi ng espiritual na enerhiya ay titigil. Anak, nakikipag-date ka kay kamatayan. Bahagyang naningkit ang mga mata ng demonyo, isang malupit na liwanag ang kumislap, at pagkatapos ay isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang mga palad. Sa pagkakataong ito, gumawa ang demonyo ng layuning pumatay, pinasabog ang cultivation base ng buong katawan, at hinampes ng palad si David. Nagbago ang mukha ni David nang makita niya ang mahiwagang mensahero na humahampas ng palad, ang hininga ng kamatayan ay dumating sa isang iglap, at ang hininga ay lalong uminit, at sa mga mata ni David, ito ay parang isang malaking bundok na dumidiin patungo sa kanya. Ngunit nang malapit nang sumabog ang hininga ng kamatayan, biglang kumislap ang anyo ni David, ang buong tao ay tila tumusok sa oras at espasyo, at ang kanyang katawan ay agad na lumitaw sa kabilang panig. Boom!
Ang palad na ito ay diretsyong bumaril sa hangin, at pagkatapos ay yumanig ang lupa, at isang malaking hukay na halos 10 metro ang haba ay binomba sa isang iglap. Napatingin ang lahat sa malaking butas na binomba, at ang kanilang mga mukha ay sobrang pangit. Kung ito ay tumama sa isang tao, kahit na malakas ang katawan ni David, malamang na hindi niya ito kakayanin. Ang palad na ito ay tumama sa hangin, at ang Magic Envoy ay natigilan sandali, at pagkatapos ay isang mahalagang kulay ang kumislap sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni David, ngunit agad na isinaaktibo ang kanyang hindi masisira na gininto ang katawan, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng gintong kaliskis, at pagkatapos ay tumalon siya at sinundan ng espada patungo sa altar. Sabi ko, hindi mo masisira itong altar. Nang makitang gusto ni David na sirain ang altar, malamig na sumangot ang mensahero. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ayaw ni David na sirain ang altar, kundi putulin ang sinag nito. Matapos putulin ang espada, nakita kong naputol agad ang ilaw sa dalawa, ngunit hindi nagtagal ay lumipad muli ang liwanag sa hangin. Dapat mong malaman na ang ilaw na ito ay hindi maaaring patayin maliban kung may hamarang dito. Brush. May 3 espada na naman, ang liwanag ng Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay nagsimulang lumabo, kahit na iturok muli ni David ang kapangyarihan ng dragon, sa kasamaang palad ay hindi nito mapigilan. Tila nasira ang sword spirit nitong Dragon Slaying Sword, kung tutuusin, ang lakas ng liwanag na ito ay maiisip. Hahaha, David, dapat ay tanga ka. Gusto mong gamitin ang iyong espada para putulin ang liwanag na nag-uugnay sa pagitan ng langit at lupa. Paanong posible iyon? Maliban kung mayroon kang isang bagay na mas malakas kaysa sa iyong laman na humaharang sa liwanag, hindi mo susubukan na pigilan ang pagbawi ng aura. Nakita ng mensahero na ayaw ni David na sirain ang altar, ngunit gustong patayin ang ilaw. Nakakatawa kung paano papatayin ang ilaw maliban kung may nakaharang dito. Ang mga salita ng demonyong sugo ay nagpaalala kay David ng laman ng dugong demonyo sa kanyang singsing na nakakulong. Ang katawan ni Gorfind ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili, at tiyak na mahaharang niya ang liwanag na ito. Habang iniisip ito, direktang kinuha ni David ang katawan ng Gorfind mula sa storage ring. Maraming tao ang nagulat nang makitang kinuha ni David ang bangkay nang wala sa oras. Kung tutuusin, maraming tao ang hindi nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng laman ng dugong demonyo. At nang makita ng demonyong mensahero si David na kinukuha ang katawan ng dugong demonyo, isang pagsabog ng pananabik at tensyon ang bumangon sa kanyang puso, ngunit sinadya niyang ituwid ang kanyang mukha at hindi nagpakita ng gulat. Inihagis ni David ang katawan ni Gorfind sa altar, at sigurado, nakaharang agad ng liwanag ang malupit na katawan ni Gorfind. Ang napakaraming espiritual na enerhiya ay nawala din ng husto sa sandaling ito. Nang makitang nalinlang si David, tuwang-tuwa ang Magic Messenger, at biglang lumitaw ang mga puting pagsabog ng liwanag sa kanyang palad. Hindi nangahas si David na maging walang pakialam at nagmamadaling iniligpit ang Dragon Slaying Sword, handang tanggapin ang palad ng Magic Envoy. Moroopam! Malakas na sigaw ng salamangkero, ang hininga ng buong katawan ay sumabog kaagad, isang bog zone ng hangin ang umuungal, at ang langit ay nagdilim sa isang iglap. Hindi nagtagal, nahulog mula sa langit ang isang puno ng palma na parang burol at dumiretso kay David. Ang buong katawan ni David ay natatakpan ng 100 metro. Sa pagkakataong ito, naisipan ni David na umiwas sa isang iglap, halos imposible. Gulat na napatingin ang lahat sa malaburol na palad sa harapan nila, at lahat sila ay natigilan. Isa-isa silang umatras, at naramdaman nila ang hiningang hatid ng palad na iyon. Ang nakakatakot na palad na ito lamang, kahit ang isang martial sage ay hindi maglalakas loob na sabihin na may kakayahan siyang mapaglabanan ito. Napakapangit ng mukha ni Lu Chang. Hindi siya kailanman naniwala na ang mga demonyong magsasaka sa pang-araw-araw na mundo ay magkakaroon talaga ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan. David. Bulalas ni Gejiei, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay, pawis sa kanyang mga palad, nag-aalala siya kay David. Si David ay natatakpan ng palad na ito, at ang kanyang mukha ay puno ng dilim, at ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap. Alam niya na ang pinakamahalaga ay ang mapaglabanan ang suntok na ito. Banal na kamao ng liwanag. Sigaw din ni David, at isang gintong kamao ang bumungad sa hangin sa isang iglap. Ngunit nang malapit nang magsalubong ang mga kamao, dalawang nakakatakot na aura ang biglang naglaho. Ang Magical Ambassador ay tumingin sa hangin sa pagkabigla, isang hindi makapaniwalang tingin sa kanyang mukha. Hindi rin maintindihan si David.
Ang kanyang banal na kamao ng liwanag ay naglalaman din ng lahat ng kanyang kapangyarihan, ngunit ito ay nawala ng walang tunog. Sadyang natarante silang dalawa, nakarinig sila ng isang malakas na pagsabog. Tae. Sinundan ni David at ng mahiwagang mensahero ang tunog at biglang nalaman na ang orihinal na matigas na altar ay nagsimulang pumutok sa sandaling ito. At ang katawan ni Gorfind ay talagang nakatayo ng tuwid sa sandaling ito, at ang buong tao ay nababalot ng liwanag. Cool-Ari. Agad na nabasag ang altar, nawala ang liwanag, at ang katawan ng Gorfind ay tumayo ng tuwid sa sandaling ito, at nagsimulang mag-radiate ng aura ang kanyang katawan. Tiningnan ni David ang eksena sa harapan niya at natigilan sandali, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sa kabilang banda, nang makita ito ng salamangkero, agad siyang natigilan at nagmamadaling lumuhad sa lupa. Iginagalang ng estudyante si Lord Gorfind. Yumuko ang demonyong sugo, at agad na tumakbo si Ningji na nakasuot ng apat na itim at gintong damit at lumuhad sa harapan ng Gorfind. Sa sandaling ito, lumulutang pa rin si Gorfind sa hangin, hindi gumagalaw, ngunit may liwanag sa kanyang mga mata. Anong kalokohan ang nangyayari? Nakasimangot si David. Hahaha, David, niloko kita. Sinadya kong sabihin sa iyo na gumamit ka ng isang bagay para harangin ang ilaw ng altar, dahil sa ganitong paraan mo lang mailalabas ang katawan ng demonyong dugo, at magagamit ng dugong demonyo ang aura para buhayin ang kapangyarihan ng muling pagsilang. Ha. Ang dugong demonyo ay bumangon mula sa mga patay, ang buong mundo ay atin, kayong lahat ay mamatay, kayong lahat ay mamatay. Tumawa ng same time ang demonyong mensahero. Nang marinig ito ni David, ang kanyang buong mukha ay naging lubhang pangit. Hindi niya inaasahan na susundin niya talaga ang sinabi ng mga ito. Hinding-hindi ko hahayaang gumaling siya. Nanliit ang mga mata ni David, at binalak niyang wasakin ng direkta ang katawan ng Gorfind. Ngunit hindi pa ito nagawa ni David, at ang nangingibabaw na aura na bumasag sa kalangitan ay agad na sumasakop sa buong Paunglay Island. Nakita kong biglang nagtaas ng kamay si Gorfind, at talagang nagtaas ng napakalaking alon ang malayong dagat. Sa pamamagitan ng hiningang ito, bumagsak si David sa lupa ng may kalabog, at pati ang ibang mga tao na nasa malayo ay sunod-sunod na nahulog. Ilang taong mahina ang loob ay naduraj ng buhay pagkatapos ng hiningang ito. At bahagyang itinaas ni Gorfind ang kanyang kamay, at ang isang nakakatakot na kapangyarihan ay sumabog. Inatanggap ng estudyante ang muling pagsilang ni Lord Gorfind. Nanginginig ang buong katawan ng demonyo sa kaba. Ang Gorfind ay dahan-daang bumagsak mula sa himpapawid, nakatingin lamang sa lahat gamit ang kanyang mga mata, na nagpaparamdam sa mga tao ng hindi pa nagagawang pressure. Nakita kong walang ekspresyon si Gorfind, ibinaba ng lahat ang ulo, at walang nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni Gorfind. Si David lang ang nagtaas ng ulo at tumingin kay Gorfind. Tumingin din si Gorfind kay David, ngunit walang galit sa mga mata nito. Kabanata 1740. Ang mga mayabang na dragon ay tiyak na hindi nagyuko ng kanilang mga ulo, ngunit ito ay libu-libong taon na lamang. Kailan pa naging mahina ang dragon na anak? Tumingin si Gorfind kay David na may hinala sa kanyang mga mata. Sabi mo dragon ako. Mabilis na tanong ni David nang makitang sinabi ni Gorfind. Medyo nasasabik si David sa mga sandaling ito, marahil alam niya ang kanyang pagkakakilanlan mula sa bibig ng Gorfind at maging kung sino ang kanyang ama. Pero umiling si Gorfind, hindi ka pa dragon, paanong ang totoong dragon ay kasing mahina mo? Pero maganda ang Holy Light Fist na ginamit mo lang, ito ang kakaibang skill ng matandang demonyo, paano mo ito matututunan? Sa tunay na Holy Light Fist na ito. Tanong ni Gorfind kay David. Matandang demonyo. Hindi alam ni David kung ano ang matandang demonyo. Natutunan lamang niya ang banal na kamao ng liwanag sa Devil's Tower sa lungsod. Sa oras na iyon, may soulmate ng isang matandang lalaki, at tuluyang umalis. Hindi lamang alam ni David ang pagkakakilanlan ng matandang ito, lalo pa kung anong uri ng matandang demonyo siya. Sinabi ni David kay Gorfind na nalaman niya ang tungkol sa Chengguang Fist, ngunit tumawa ng malakas si Gorfind. Hahaha, ang matandang ito, ang labi ng kanyang kaluluwa ay pinigilan sa tore, mas masahol pa kaysa sa akin. Bagamat natawa si Gorfind, nakikita niyang dapat ay napakaganda ng relasyon niya sa matanda. Dahil nailigtas mo ang matandang Diablo at ang matandang Diablo ay ipinasa sa iyong banal na liwanag na kamao, ito ay nagpapatunay na ikaw ay kanyang alagad. Ngayong ako'y muling isilang, maaari kang humiling, at babayaran kita sa matandang demonyo. Sabi ni Gorfind kay David. Sa sandaling ito, pinigilan na ni Gorfind ang paghinga sa kanyang katawan, at hindi na naramdaman ng lahat ang pressure at sunod-sunod na tumayo.
Ang mga salita ni Gorfind ay nabigla kay David ng ilang sandali, at hindi niya alam kung ano ang hihilingin. This time, natakot ang demonyong mensahero sa gilid. Kung biglang nagkaroon ng panahon si David na hayaan ang dugong demonyo na patayin silang lahat, wala na ba silang natitirang mga buto? Mr. Gorfind, ang batang ito ay kaaway ng aking lahi ng demonyo, hindi mo ito magagawa. Nagmamadaling pinigilan ng demonyong emissary ang Gorfind. Sino ka? Ang tanong ni Gorfind. Ang estudyante ay mula sa Demon Heart Sect. Mabilis na sabi ng Demon Envoy. Devil's Heart Sect. Nakasimangot si Gorfind. Kami ay isang sangay ng Heavenly Demon Sect. Ang alam ng Demon Envoy na hindi malalaman ni Gorfind ang tungkol sa pagkabulok ng Demon Heart, kaya nagmadali siyang nagpaliwanag. Ano ba yan Chan Mozong? Isa kang sanga at ang lakas ng loob mong tawagin ang sarili mong demonyo. Malamig na sumangot si Gorfind, ngunit hindi pinansin ang mensahero ng demonyo at sinabi kay David, bata, isipin mo kung ano ang gusto mo. Iyon ba? Mr. Gorfind, hindi ko kaya. Ang nais manghimok ng demonyong sugo, ngunit biglang lumingon ang Gorfind at tumingin sa paligid. Sa ganoong tingin, ang Demon Envoy ay lumipad palabas na parang saranggola na may putol na tali at bumagsak sa isang malaking bato. Nabasag ang malaking bato at napasigaw ang demonyo sa sakit. Master Demon Envoy. Si Ningji ay tumakbo kasama ang kanyang apat na itim na gintong balabal, ngunit nakita niya na ang katawan ng Demon Envoy ay parang putik na sa sandaling ito. Kung ito ay isang ordinaryong tao, siya ay namatay na may ganoong malubhang pinsala. Dugo, Gorfind, ang tinuro ng demonyo si Gorfind at parang may gustong sabihin, pero bago pa niya masabi, nahimatay siya. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila maiwasang huminga ng malalim. Dapat mong malaman na ang 18 arhet ay nagpasabog lamang ng kanilang sarili at walang magawa sa demonyo, ngunit ang dugong demonyong ito ay ginawang ganito ang demonyo sa isang sulyap lamang. Ayan, demon race pa ang tawag mo sa sarili mo, pinapahiya mo lang ang lahi kong demonyo. Malamig na sumangot si Gorfind, saka inabot at sinunggaban ito sa ere. Nanginginig ang lahat ng apat na itim na ginto na damit, at pagkatapos ay nakatakas ang apat na itim na anino mula sa katawan ng apat na itim na gintong damit. Apat na itim na anino ay tumatakbo palayo sa apat na direksyon. Ito ang kaluluwa sa katawan ng apat na itim na gintong robe, at ang mga kaluluwang ito ay mula rin sa Demon Heart Corps. Nang makita ko na ang apat na kaluluwa ay tumatakas, nakita ko si Gorfind na bahagyang pumipisil, at hindi nagtagal, ang espasyo sa harap ng lahat ay nagsimulang pumihit. Ang ruta ng pagtakas ng apat na kaluluwa ay nablock sa isang iglap, at ang Gorfind ay talagang hinawakan ang espasyo bilang isang pasanin, patuloy na hinihimas ito, at ang apat na kaluluwa ay naiwan sa kalawakan. Ito. Namangha si David nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Hindi niya maisip kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng Gorfind. Ang apat na kaluluwa ay patuloy na nagpupumiglas, ngunit sa lalong madaling panahon sila ay naging abo at direktang nawala. At ang hininga ng apat na itim na gintong robe ay humina din ng husto sa isang iglap, at sila ay nahulog ng direkta mula sa War Saint sa kapangyarihan ng Great Marquis. Ang paggamit ng ganoong pamamaraan ng pagkontrol ng kaluluwa ay lubhang kaiyahiya. Si Gorfind ay mukhang mapanlate. Nagmamadaling umalis si Ningji dyan dala ang kanyang apat na Black Gold Cloak at Magic Messenger. Wala silang lakas ng loob na magtagal pa. Kung mananatili sila, kahit na hindi sila patayin ng Gorfind, hahayaan sila ni David. Habang tumatakbo si Ningji at ang iba pa, ibinaling ni Gorfind ang kanyang atensyon kay Geiyuhan. Dahil sa sandaling ito, tanging ang katawan ni Geiyuhan at ang kaluluwa ng banal na dalaga ng Guanghan Palace ang nabubuhay sa katawan. Naramdaman ni Geiyuhan ang labis na takot sa mga mata ni Gorfind kaya mabilis siyang tumalikod. Ngunit ito ay walang silbi. Nang makita ang liwanag na kumikislap sa mga mata ni Gorfind, nakaramdam lamang ng pagkahilo si Geiyuhan, at ang kanyang kaluluwa ay biglang tumakas mula sa kanyang katawan. Nakuha ng Gorfind ang kaluluwa ng sagradong dalaga ng Guanghan Palace. Nang makita ito, natakot si David na magsasalita na sana siya, huwag hayaang patayin siya ni Gorfind, ngunit natigilan si Gorfind, tumingin sa kaluluwa at sinabing, talaga bang taga Guanghan Palace ka? Oo, ako nga. Inatake ng iyong mga demonyo ang santo ng Guanghan Palace, ang ating Guanghan Palace, at sa huli ay nakatakas ako mula sa Guanghan Palace, ngunit ang Soul Ray lang ang nakaligtas. Ang kaluluwa ng banal na dalaga ng Guanghan Palace ay tumingin kay Gorfind at sinabi,
Ang kanilang Guanghan Palace at ang Demon Race ay hindi mapaghihiwalay. Sinisisi na naman ng mga demonyo. Para malaman ang dahilan ng digmaan sa pagitan. Mga Diyos at demonyo, ang matandang ito ay may pukana at kinailangan niyang itago ang kanyang sarili dito. Ang digmaan ay naging sanhi ng pagbagsak ng buong mundo, ang pagbagsak ng kaayusan at kaguluhan, hindi ba iniisip ng sinuman? Ang dahilan. Galit na sabi ni Gorfind. Nang marinig ito ni David, sinabi niya sa mukha na puno ng pagtataka, Senior Gorfind, mayroon bang anumang lihim sa labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo? Nabalitaan lamang ni David ang tungkol sa labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, ngunit bakit ito nangyari? Hindi kilala. Ordinaryong tao ka na ngayon. Ano ang silbi ng pagsasabi sa iyo? Dahil isinilang akong muli, dapat kong imbestigahan ng malinaw ang bagay at hindi dapat hayaan ang mga demonyo na managot. Ang selyo ng selyo, ang pagsugpo sa pagsupil, gusto kong humanap ng hustisya para sa lahing demonyo. Nagsimulang tumaas ang aura ng Gorfind, at ang mga tao sa paligid ay natakot kaya napaatras sila sa malayo. Tumingin si David sa Gorfind at naramdaman na ang lahi ng demonyo ay maaaring nasaktan. Kung ito ay hindi isang demonyo, ito ay dapat nakakilakilabot, tulad ng demon sect, maraming mga alagad ng sekta ay mabubuti. Wala nang anumang tunog mula sa kaluluwa ng banal na dalaga ng Guanghan Palace sa sandaling ito. Biglang sumigaw si Geyuhan. Noong una, ang kaluluwa ay nawawala at ang kaluluwa ay matagal nang inaari ng kaluluwa, ngunit ngayon ang kaluluwa ay biglang umalis sa katawan. Hindi na nakayanan ng katawan ni Geyuhan, pagkatapos sumigaw, diretsyong bumagsak si Geyuhan sa lupa. Miss Ge. Nagulat si David nang makita ito. Dapat mong malaman na ibinigay ni Ge Kangsheng ang kanyang anak kay David sa pag-asang maibabalik ni David si Geyuhan. Kung may aksidenteng mangyari, hindi alam ni David kung paano ito ipapaliwanag kay Ge Kangsheng. Ngunit nang si David ay tatakbo na palabas upang tingnan, nakita niya si Gorfind na nagtatagal, at ang katawan ni Geyuhan ay nasa harap ni Gorfind sa isang iglap. Sinulyapan lang ito ni Gorfind at marahang hinaplos ang ulo ni Geyuhan gamit ang palad niya, agad na iminulat ni Geyuhan ang kanyang mga mata. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.